Yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. Maton, dinala rito ang issue ng kanyang motor. Kanina wala daw starter, walang busina, headlight. So ang naging issue ng kanyang motor, itong kanyang fuse box. So nagkaroon na siya ng corrosion. So ito kailangan niya ng palitan. Bukod doon mga padreng, naglilik na po yung kanyang gasket dito. Pero sabi ni padreng, bago lang daw palit ng gasket, magneto gasket. So ayan. So dinala ni padreng dito para iayos natin. Ang sabi niya kapapalit lang yan, pero bakit tumatagas? Mga padreng, in case po na mangyari po sa inyo yung ganitong issue, kapapalit lang ng gasket pero may leak pa rin. Ang kalimitan pinagmumulan po niyan ito. Itong oil seal niya rito sa ating magneto. Ayan. So magpapalit po tayo niyan. So hindi po basta-basta nagpapalit po niyan. May sikretong malupit yan. Yes! Yan po yung ituturo ko sa inyo. Bukod po rito, dito may o-ring din po yan dito. So kalimitan dito talaga yung cause ng leak. Hindi po kasi pwedeng magbasa ng langis yan yung ating magneto. Once po na grumabi yung pagbabasa po niyan, maaapektuhan po yung ating stator. So masusunog po yan. Bakit po mga padreng? Kasi dalawang klase po yung ating stator. Isang wet type, kagaya ng mga barako, nakalubog po yung stator niya sa langis. Samantala itong mga maton, dry type po sila. So hindi dapat nababasa ng langis to. Kasi once nabasa po yan, masusunog po yan. So si padreng inagapan niya na para na hindi masira. So ang gagawin natin, tatanggalin natin tong oil seal. Sungkitin lang natin ng flat screw yan dito. Sungkitin lang natin. Ayan, ganyan lang. Ito. Mga padreng, sa pagpapalit po nito, hindi basa-basa sinasalpak. So may spring po yan dito sa loob. Ito yung naiwan. So dapat po ito pinuputulan para pag pinasok po natin, kakapit po siya rito, sisikip, maiwasan po yung pagkatagas. So kahit local lang yung ikakasa natin, pero basa proper, hindi na po tatagas yan. So yan ang ipapakita ko sa inyo. Linisin na muna natin to bago natin ibalik. So ayan mga padreng, ito yung oil seal. So merong spring po yan, tanggalin na muna natin. Tapos may makikita kayong pagitan yan. So pitin lang natin no. Tapos putulin natin. Para humigpit siya, yumakap dun sa may pinaka sigunyal natin. Ayan. Tsaka natin ibalik ngayon yan. So ayan, ibalik lang natin. So ayan, ganyan lang, pitin lang natin ng pakanan at babalik yan. So wag nyo pong puputulin yung matilos. Isang matilos kasi yan, siya yung papasok doon sa kabilang bahagi. So ayan, medyo ano na siya, masikip na siya. Tama, balik natin. Ayan diba? Ang ganda. So bago natin ibalik yan mga padreng, dapat grasahan muna natin. Mga padreng, yung grasa kasi, bukod dun sa pampadulas, nakakatulong din siya na para hindi agad maluto. So nagko-control din po siya ng init. So talagang pag nagkasako niyan, linalagyan ko talaga ng grasa para hindi agad lumutong o masira yung ating oil seal. Ganon din sa o-ring. So ayan, nalagyan ko ng grasa.
Mga padreng, kung nais nyo pong magpagawa, pasyalan nyo lang po ako sa Barangay Pulo, Hermosa, Bataan. Tabi lang po kami ng Barangay Kataning, Barangay Dongan. So, tabing ilog lang po ako rito sa Barangay Pulo. O pwede nyo rin po akong i-message sa Facebook page o sadyain dito sa bahay. Start mo. Start. Oo, start mo. Yun. Pagyan mo naman dad. Namamatay ba? Okay. So napansin ko rin sa motor ni Padreng, hard starting. So mamaya lilinisin ko na rin yung kanyang carburetor. So hindi ko na ipapakita kasi ang purpose lang naman natin dito yung pagpapalit ng oil seal. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.